unang presidential senatorial survey na kinandak immediately after the filing of COCs, Tangery itong nagkandak ng survey from October 10 to 12. Sa Magic 12, pasok sa Magic 12 si Congressman Rodante Marcoleta. Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa kandidatura ni Congressman Rodante Marcoleta bilang senador. Ito po, unang presidential senatorial survey na kinandak immediately after the filing of COCs, Tangery itong nagkandak ng survey from October 10 to 12. Sa Magic 12, pasok sa Magic 12 si Congressman Rodante Marcoleta. Nakakuha siya ng 31.8%. Number 10. Sa Magic 12, siyam ang galing sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. So, 3 lang ang galing sa labas, So, Marcoleta, Senator Bongo, and Ben Tulfo. Kasi si Ben Tulfo is running as an independent. Si Bongo and Congressman Marcoleta aliado ni PRRD. So, nagpaliwanag ang Tangery. Dito muna tayo kay Congressman Dante Marcoleta. Bakit biglang mataas yung kanyang rating? Ano daw yung mga previous survey ng Tangery, pasok si PRRD, nasa Magic 12. So, nung hindi na natuloy si PRRD na nagkandidato bilang senador, ang mga boto na para kay PRRD, ang iba, ang karamihan, napunta kay Congressman Marcoleta. Ang malakas na ratings ni Congressman Dante Marcoleta galing sa Mindanao, lalo na sa Davao Region. Okay? So, ang kasabihan natin is kung ano ang iyong itinanim, yan din ang iyong aanihin. Nagtanim po si Congressman Dante Marcoleta ng pagmamahal sa mga Duterte. Paano? Yung budget hearing sa Kongreso na kung saan nag-iisa si Congressman Dante Marcoleta na yung congressman na dumepensa kay BP Sara. At kitang-kita yon ng sambayanang Pilipino, lalo na taga Mindanao, na alam naman natin, ang Mindanao, baluarte ng mga Duterte. Napakataas ang trust and satisfaction rating ni BP Sara sa Mindanao. Umaabot ng 90%. Samantala, si Pangulong Marcos Jr., napakababa ang kanyang trust and satisfaction rating sa Mindanao. So, yung nakita ng taga Mindanao na pagmamahal ni Congressman Dante Marcoleta kay BP Sara, iyon na, nagresulta ng mataas niyang rating sa Mindanao. Kaya, pasok siya sa Magic 12. Okay? Si Senator Bongo, number 5 siya, 45.5%. Paliwanag ng Tangery, kahit tuloy-tuloy yung Quadcom, na kung saan ang sisi
sa drug war, sa extrajudicial killings, isinisisi ng Quadcom ngayon na hindi maganda yung nangyari panahon ni PRRD at ang naidadamay si Senator Bongo at saka si Senator Bato de la Rosa. So, dito sa Tangerie survey na ito, kapansin-pansin, si Senator Bato nalaglag, wala siya sa Magic 12. Na dati-dati sa mga previous surveys, kahit anong grupong survey, palaging pasok si Senator Bato, palaging pasok si Senator Bongo. So, ang assessment ng Tangerie is, itong si Senator Bongo is ano na daw siya, parang hindi na siya, sa perception ng voters, hindi na siya masyadong identified kay Duterte. May sariling mundo na o may sarili ng clout o influence si Senator Bongo, at itong influence niya nakuha niya sa mga malasakit centers. Yon ang paliwanag ng Tangerie. All over the country, I don't know how many malasakit centers. Kaya lang, karamihan sa mga malalaking hospital, mayroong malasakit center. At ang dami nang natulungan itong malasakit center. Panahon pa ni PRRD, Special Assistant to the President pa si Bongo, nakakatulong na siya through the malasakit centers. Hanggang ngayon, kahit wala na si PRRD, kasi naisabatas na yung malasakit centers, may sarili ng pundo. So, ang mga voters, ang mga mamamayang Pilipino, identified na nila na si Bongo ang utak, ang may pakana sa malasakit center. Kaya, ito yung malaking puhunan ni Senator Bongo ngayon sa kanyang kandidatura. Hindi siya masyadong apektado sa AGK o sa Quadcom. Quadcom na mga investigasyon. Kaya pasok siya. Ang lumalabas na apektado, itong si Senator Bato de la Rosa, kasi kapansin-pansin, nawala siya sa Magic 12. Okay, so isa ring nawala sa Magic 12 ay si Senator Amy Marcos. So anong ibig sabihin? Bakit bigla siyang nawala? Kasi sa lahat ng mga surveys previously, nasa Magic 12 palagi si Senator Amy Marcos. Bakit nalaglag siya? Tinalo pa siya ni ang mga bagong pumasok, Abalos. Secretary Abalos ng DILG is number 9, 33.8%. So yan ang mga bagong magkapatid na Tulfo, very consistent, nasa top Soto, Cayetano, Go, Pacquiao, Lacson, Binay, Abalos, Marcolita, Lapid, Tolentino. Yun ang Magic 12. Excuse me. So ako lang, medyo I have nothing against dito sa dalawang pasok, si Senator Lito Lapid and Senator Pacquiao. Sa lahat ng mga surveys, pasok yung dalawa, it appears na mananalo pa rin sila. Ang tanong, again, ulitin ko, I have nothing against sa dalawang ito. Ang tanong ko lang is, sa 17 years na po si Senator Lito Lapid na senador, is ano ba yung contribution niya sa ating bansa bilang senador? May maalala ba kayong, ako, wala akong maalala ano yung batas na maipagmamalaki niya, na naipasa niya? For example, si Senator Bongo, ang batas niya, yung universal healthcare yan, kasi ang focus ni Senator Bongo is health. So, bawat mga senador yan, may mga kani-kanilang focus na doon sila naggawa ng batas. Si Senator Lito Lapid, wala akong alam. Hindi ko nga siya narinig na nakipagdebate sa hindi ko nga siya narinig na nag-privilege speech.
ano lang, nakaupo lang. Parang lugi ang taong bayan sa kanya. Ganon din si ex-Senator Manny Pacquiao. Idol ko yan sa boxing. Talagang up to now, pinapanood ko pa rin yung mga laban niya. So proud ako nga meron tayong pambansang kamao nga Manny Pacquiao. But when it comes to being a senator, parang wala akong maalala na naipasa niyang batas. Nung nag-file siya ng certificate of candidacy niya, nagsalita siya, ang ipinagmamalaki niya yung mga investigasyon tungkol sa mga corruption issues, yun ang sinasabi niya. Maya na imbestigahan natin ganito, ganito, hanggang ganun lang, investigasyon lang, batas. May na-contribute ba siyang batas na makakatulong sa kapakanan ng Pilipino? Wala siyang masabi. Kaya, yun lang, nakakapanghinayang na mananalo ang mga kandidatong ganyan na pagdating sa batas, yung trabaho sa legislator, wala siya. Ito, ang mga nararapat, mga Marcoleta, batikang abogado, napatunayan na ang kanyang talino, malasakit bilang kongresista. So ito, nakakatuwa at sana tuloy-tuloy na ito na sa mga susunod na surveys, pasok palagi si Congressman Dante Marcoleta.